Sa nakaraan ng ating video, ay inakala ni Ming Yuyu na sumakabilang buhay na siya, dahil nakita na niya si King Qinguang umano, at nagpakilala pa nga ang ating bida bilang si King Yama, ang Diyos ng mga patay. Dahilan upang masabi ni Ming Yuyu, na binisita pala siya ni King Yama dati sa Abyss dahil malapit na talaga siyang mamatay, pero biglang sinabi ni Zhang sa kanyang hari, na tigilan na umano nila ang pananakot sa kanya, dahil mas mainam kung mapag-usapan na lang nila ang mga kasalukuyang nangyayari. At naisip nga ng ating bida na tama umano si Tandang Zhang, at dahil sa malapit nang magsimula ang digmaan, ay kailangan nilang i-cheer up si Ming Yuyu sa lalong madaling panahon, at agad na siyang nagtungo sa harap ni Ming Yuyu, upang sabihin na hindi pa siya patay, dahil hanggat nandito nga daw ang ating bida ay hindi siya mamamatay. Pero tinanong lang naman ni Ming Yuyu kung ano daw ang sinasabi ng ating bida, kaya naman agad niyang hinayla si Heitan, na sinabing blah 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 umano, kaya naman lalong nagtaka at naguluhan itong si Ming Yuyu. Dahilan upang mapasigaw si Heitan, kung saan ay halos lamunin na din niya si Ming Yuyu, habang sinasabi na ayon sa kanilang hari ay hindi siya mamamatay, at hanggat nabubuhay ang kanilang hari ay mananatili din silang buhay, pero nagtakip lang naman ito ng ilong dahil mabaho daw ang bibig ni Heitan, dahilan na din upang magdilim ang mukha nilang lahat. Dahil dito ay sinabi nga ni Shu, na mas mainam kung maging direct to the point na lang siya, at inilabas nga niya ang lahat ng kanyang mga sandata mula sa star chart, sabay tanong kay Ming Yuyu, kung nakikilala daw ba niya ang mga ito. At biglang ang natulala si Ming Yuyu, kung saan matapos pamatak ang kanyang luha ay agad din itong tumayo, at sinabing hindi umano niya makakalimutan ang mga sandata ng hari, sabay luhod at sinabi na walang katapusan umano ang naging paghihintay niya, sa pagdating ng araw na ito, at pagdating ng kanilang bagong hari. Tuluyan na nga din ang naging pag-agis ng kanyang luha, habang binabati ang kanilang hari sa kanyang pagbabalik, at sinabi na lahat umano ng mga asong ulol, ay tiyak na matitigil na ang paghahari-harian dito sa Luniverse. Samantala makalipas pa nga ang ilang sandali, ay magkakaharap na ang mga ito sa lamesa kung saan ay sinabi ni Ming Yuyu, na hindi umano siya makapaniwalang 18 taon lamang siya sa Abyss, pero napakadami na umano ng mga nangyari. Pero sinabi lang naman ni Shu na maliban kay Ming Yuyu, ay 4 na puppeteers lang umano ang kanyang nakilala, yun nga ay si Yunyi at Tiger Holder na nasa North State pa din, ang reincarnation ni Leiju na si Cao Qingzi, si Guishu na nananatili pa din sa World Tree hanggang sa ngayon, at hindi nga niya binanggit si Zimeng. Sabay sabi na ginamit nga daw niya ang kamatayan ng mga puppeteers dati upang subukin si Ming Yuyu, o sinabi niyang patay na ang mga puppet master dati upang malaman niya ang tunay nitong pangalan, sabay hingi ng pasensya kay Ming Yuyu at sinabi na malamang sa naging masakit sa kanya, ang mga binigkas ng ating bida noon. Pero sinabi naman nito na hindi na umano kailangan pang isipin ng kanyang hari ang patungkol sa bagay na yon, sabay sabi ding wala naman daw masama doon, at nagiging maingat nga lang daw ang ating bida. Pero biglang ang sinabi ni Xiao Yu, na ang dating God King umanong si Lu Shen, ay malamang sa hindi inaasahan na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa, na agad kinilabutan sa kanilang mga upuan at natahimik. Hanggang sa biglangang sabihin ni Shu, na ang Imperial Dragon Guards umano ay kalaban na ang buong mundo o Luniverse ngayon, kung saan ay hindi na nga daw magtatagal, bago dumating dito sa Royal Capital ang hukbo ng West State at East State. Bukod doon ay sinabi nga din ni Shu, na ginawa ng impyerno ni Qing Kung ang buong North State, kung saan ay halos puro blood demon o satanas na ang nasa lugar na yon. Kaya naman ang Royal Capital ay malapit na din daw bumagsak. Sabay sabi ding naisip na daw niya ang malaking regalo na sinasabi ng inner demon sa kanya, at malamang sa yun nga daw ang negative emotions, mula sa mga hindi mabilang na mamamatay sa digmaang magaganap. Pero sinabi lang naman ni Ming Yuyu, na sa harap umano ng ganitong krisis, ay siguradong may plano ang kanyang hari, sabay tanong kung sino na daw ang papatayin nila ngayon, at biglang ang nagkatinginan ang dalawa. Habang sinasabi sa isa't isa na ang usapan o pag-uusap umanong ito, ay tila pamilyar sa kanila. Sunod ay magkasabay ngang sinabi ng magkapatid, na ngayon ay hindi na daw nila kailangang tanungin kung sino ang dapat nilang patayin, dahil pipantahan nga daw nila ng kulay pula ang buong kalangitan, o padadanakan ng dugo sa buong Luniverse. Sunod ay lumipat naman tayo sa hukbo ng West State, kung saan habang patuloy na naglalayag ang kanilang mga barko, ay tinanong ng isa sa mga direct descendants ng Sun family, kung ano daw ang mali sa kanilang patriarch na si Sun Zaiwen,
dahil sinabi nga daw nito dati na kailangan nilang tulungan si Lu Shu kahit na anong mangyari. Pero bakit daw matapos siyang maging isang Celestial Emperor ng West State, ay nais na niyang kalabanin ang ating bida, pero hindi nga sumagot si Sun Zaiwen sa mga katanungan niya, at bagkos ay agad niyang binutis ang ulo nito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sunod ay sinabi nga ni Sun Zaiwen na ang kanilang Sun family ay isang tinig lamang ang kailangan, at maging ang West State nga daw ay isang tinig lang din ang kailangan, dahil ang kalooban at kagustuhan nga daw niya ay siyang susundin ng Sun family at West State. At hindi nga makapaniwala ang mga taga Sun family na magiging malupit si Sun Zaiwen maging sa direct descendants ng kanilang pamilya, at iniisip nga din nilang nagbago na daw talaga ang kanilang patriarch, kaya napapatanong din sila kung ano daw kaya ang nangyari sa punong barko nung nakaraan. Dito nga ay naisip din ng magkapatid mula sa first branch ng Sun family, na masyado na umano itong kalabisan para sa sinasabi ni Sun Zaiwen na new era ng kanilang pamilya, pero sa bandang huli nga daw, ay pinagtaksilan pa din niya si Lu Shu, matapos malaman na madami na itong kaaway o kalaban. Gayunpaman, ay naging matalino nga daw si Sun Zaiwen sa desisyon niyang ito, at dahil sa buong mundo o buong universe ang kalaban ni Lu Shu, ay paano nga daw ba mananalo sa digmaang ito si Lu Shu? Pero bigla nga silang nagimbal sa takot, nang mabilis na magtungo sa kanilang likuran si Sun Zaiwen, kung saan ay tinawag pa niyang kapatid ang dalawa, at tinanong kung nakumpirma na daw ba nila ang paggalaw, at ang lokasyon ng mga water ghost mula sa West State. At kahit nga masyado ang takot ng dalawa kay Sun Zaiwen, ay agad pa din naman silang sumagot kung saan ay tinawag nila itong Emperor, at sinabi na ang 3,000 water ghost umano nila, ay nakarating na sa kanilang destinasyon, at sa kasalukuyan nga daw ay 20 milya ang layo nila sa Royal Capital, kung saan ay handa na din silang umatake anumang oras. Bukod doon ay sinabi nga din nila, na ayon umano sa family head ng mga water ghost, ay kailangan nilang unti-untiin ang pagpapadala sa kanilang vanguard, para na din masigurong walang ambush ang magaganap. Agad namang sinabi ni Sun Zaiwen na nauunawaan daw niya, at may mga plano na nga din daw siya patungkol sa bagay na ito, sabay sabi na wag silang maging pabigla-bigla sa kanilang gagawin, at dapat ay sundin nila ang lahat ng utos ni Sun Zaiwen, na biglang napatigil at hindi na natapos ang kanyang sinasabi, dahil biglang nagliwanag ang kanyang slave mark, kung saan ay nakatanggap siya ng panibagong kautusan mula sa Inner Demon. Samantala sa East State naman sa isang underground chamber ng palasyo ni Yu Fuyao, ay nagtungo ang Inner Demon kay Yu Fuyao, kung saan ay sinabi nito na ang West State umano, ay nakarating na sa itinakda niyang lokasyon, sabay tanong kung kamusta na daw ang vanguard na nagmula dito sa East State, at kung nasaan na sila ngayon. Pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao, na ang chismis umano patungkol sa dambuhalang halimaw na namataan nila sa Royal Capital, ay nalaman na ng lahat ng kanilang sundalo, kaya bakit tinatanong pa daw ng Inner Demon, kung kamusta na sila at kung nasaan na sila. Sabay tanong kung nagtungo daw ba ang Inner Demon dito, upang puriin siya, dahil siya nga daw ang kauna-unahang sumubok at nagpalabas sa secret weapon ng ating bida. Pero nainis lang naman ang Inner Demon, at sinabi na ang Ancestral Land umano ay mayroong manipis na superpower, at ang mga dragon nga daw ay ilang libong taon nang naglaho, kaya naman hindi daw niya lubos akalain, at wala nga daw siyang idea kung saan nakahanap ng buhay na dragon ang ating bida. Hanggang sa bigla nga nitong napansin ang isang pintuan, at sinabing hindi daw ba at sa lugar na yun nakakulong si Ming Yuyu, pero bakit ngayon daw ay walang laman ang kulungan na yun, kung saan ay wala din siyang maramdaman na fluctuation ng superpower, pero sinabi lang naman ni Fuyao, na kinuha na ni Lu Shu si Ming Yuyu. Kaya naman agad nitong tinanong, kung ano ang naging ekspresyon o reaksyon ni Lu Shu matapos niyang makita si Yu Fuyao, at matapos niyang makita ang pag-torture na ginawa ni Fuyao kay Ming Yuyu, kung saan ay halos mawala na siya ng buhay, sabay tanong na din kung nabahala daw ba si Lu Shu, o kaya naman ay nakaramdam ba siya ng pagkasuklam, pero hindi naman sumagot si Fuyao. Kaya naman sinabi na lang ng Inner Demon, na anuman daw ang naging reaksyon ni Shu noon, ay siguradong nakatulong pa din ito sa plano nilang pagkuha sa star chart, dahil kung hindi nga daw, ay wala naman silang ibang dahilan upang panatilihing buhay si Ming Yuyu, hanggang sa bumalik si Lu Shu. Sunod ay sinabi nga nito na magpatuloy na sila sa pag-uusap patungkol sa kanilang plano, sabay sabi kay Fuyao na utusan niya ang mga sundalo nila sa kalupaan na magmadali sa paglalakbay. Dahil nais nga daw niyang magtipon-tipon ang lahat, 100 milya ang layo mula sa Royal Capital makalipas ang 3 araw,
at maghanda sa pakikipagtulungan sa mga Water Ghost Army ng West State. Sinabi nga din niya, na bago pa lamang si Sun Zaiwen sa kanyang posisyon, kaya naman hindi pa ganun katatag ang kanyang pundasyon, at kung walang magiging kaalyansa, o hindi nila pipilitin ang mga noble family ng Water Ghost, ay siguradong hindi makukumbinsi ni Sun Zaiwen ang mga ito, upang magtungo sa katubigan at makipagdigmaan. Pero tinanong lang naman ito kung paano daw si Ching Kung, at kung ano ang plano ng Inner Demon kay Ching Kung, dahil ang matandang satanas nga daw na yun ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon, pero palihim palang pinapakalat ang kanyang mga satanas, kung saan maging dito sa East State ay may mga satanas na din, at nakita nga daw ng kanyang mga tauhan ang mga satanas na yun, kaya sigurado siya sa chismis na ito. Pero sinabi lang naman ito na si Ching Kung umano ay isa ng matandang satanas, kung saan ay hindi na din magtatagal ang kanyang buhay, at matapos nga daw makuha ng Inner Demon ng star chart sa ating bida, ay siguradong maaabot na niya ang God King Realm, o ang antas ng cultivation na God King. Nga pala mga boss, maliban sa mga 6 ranks na E rank, D rank, C rank, B rank, A rank ay mas mataas ang maestro level, at ayon sa author ay tinatawag naman nilang 2 worlds ang susunod sa maestro, yun ay ang nakakagawa na sila ng sariling mundo o domain, at ang susunod nga sa 2 worlds, ay ang God King Realm, ang cultivation na meron ng dating hari. At ang star chart nga pala ni Lu Shu, ay mayroong 7 nebula, at nagliwanag ang unang nebula niya nung D-rank siya, kung saan sa kasalukuyan ay 5 nebula na ang napagliwanag niya, at isa na siyang maestro level, kaya pag napagliwanag niya ang pang-6 na nebula, ay maaabot na niya ang 2 worlds realm, kung saan ay makakagawa na din siya ng sarili niyang domain. At pag nangyari nga daw yun, ay tila isang langgam lamang si Ching Kung sa kanya, kung saan ay kaya niya itong patayin sa isang paitik lamang ng daliri. Kaya bakit pa daw niya iisipin o aalalahanan ang patungkol kay Ching Kung ngayon? Isa pa ay nagtutugma nga daw ang layunin nila ni Ching Kung saan ay parehas nilang nais na patayin si Lu Shu, at hindi nga daw lingid sa kanila na mayroong sama ng loob si Ching Kung sa God King, dahil sa naging alipin siya nito ng ilang libong taon. At dahil nga daw doon, ay sigurado umano ang Inner Demon na hindi sila kakalabanin ng harap-harapan ni Ching Kung, dahil mas nanaisin ni Ching Kung na gamitin ang puwersa o hukbo ng Inner Demon, upang patayin ang bagong hari na si Lu Shu. Bukod doon, ay kasama nga daw sa mga hinanda niyang regalo para sa ating bida, ang mga satanas na alagad ni Ching Kung, at kung hindi nga daw dahil sa plano niyang bigyan ng malaking regalo ang ating bida, ay hindi naman niya pababayaan si Ching Kung na padamihin ang kanyang mga satanas, ng mahabang panahon. At sa pag-alis nga nito, ay sinabi niya kay Fuyaw na sundin lamang niya ang kanilang plano, dahil ang priority nga daw nila ngayon, ay pagkuhan ng star chart at pagpatay kay Lu Shu. Pero muli ay nanatili namang tahimik si Yu Fuyaw, habang isa-isang binibilang ang mga bulaklak na kanyang nilalagas, at makalipas pa ang ilang sandali, ay napapatanong na ito kung sino ba ang dapat niyang kampihan. Samantala makalipas nga ang 3 araw, at ang patuloy na paglalakbay ng kanilang mga sundalo, ay nakarating na ang mga ito sa tinakdang lugar ng Inner Demon, at ayon na nga din sa utos ni Yu Fuyaw, ay nanatili ang hukbong ito ng East State, 100 milya ang layo mula sa Royal Capital. At matapos nga nilang maayos ang kanilang mga hukbo, ay agad na ipinag-utos ng lalaking ito ang pagsugod ng mga Water Ghost, at agad na din silang nagbigay ng signal sa West State, bilang hudyat ng pag-atake nila sa Royal Capital. Samantala, habang nasa itaas nga ng pader ng Inner City sila Shu, ay nakatanggap naman ng panibagong report ang kanilang squirrel. At ayon nga daw sa mga dagang, ay dumating na ang hukbo ng East State, kung saan ay pansamantala silang nananatili sa silangan ng Royal Capital, 100 milya ang layo, at mukhang may espesyal na hukbo nga daw ang East State, na siyang responsable sa pagpapasunod ng mga Water Ghost. Sinabi naman ni Li Liang na mukhang nagiging maingat nga daw ang East State dahil hindi nila pinaglakbay ang lahat ng Water Ghost nila sa katubigan, habang ang West State naman daw ay 3 araw nang walang pagkilos, kung saan ay nananatili lang din sila sa labas ng Royal Capital, 100 milya ang layo. Bukod doon ay sinabi nga din niya na malamang sa hinihintay talaga ng West State ang pagdating ng East State, kung saan ay malamang sa plano nga din daw nila na umatake sa katubigan at kalupaan, kung saan ay magkahiwalay din ang gagawin nilang pag-atake, upang agad na masira ang kanilang depensa. Pero tinanong naman ni Xiao Yu si Li Liang,
Kung sa tingin daw ba niya ay ano ang mas mabilis, ang pagwasak ba ng mga kalaban sa mga pader nila, o ang pag-repair niya dito gamit ang abilidad ni Anthony, at bigla ngang nagningning ang mga mata ni Gul Ingfei nang dahil sa paghanga. Habang si Carol naman, ay sinabi na ang katanungan daw umano ngayon, ay kung makakalapit ba talaga ang kanilang mga kalaban sa pader ng Inner City, lalo na nga daw, at mukhang kumpiyansa naman ang ating bida na harapin ang mga kalaban. Samantala 100 milya naman mula sa Royal Capital, ay makikita natin ang mga barko ng West State, kung saan habang nasa kanyang kwarto si Sun Zaiwen, ay bigla siyang nakatanggap ng utos mula sa Inner Demon, at agad nga niyang ipinag-utos sa lahat, na simulan na nila ang pag-atake sa Royal Capital. Agad na ding pinatunog ng mga ito ang kanilang flauta, at matapos na umabot sa katubigan at marinig ng mga hukbo ng Water Ghost ang tunog ng flauta, ay agad na nagniting demonyo ang mga ito, at mabilis na nagtungo ng Royal Capital upang umatake. At habang patungo nga ang mga ito sa Royal Capital, ay tanging dugo na lang ang naiiwan sa mga isda na kanilang nadadaanan, at sinabi nga ni Sun Zaiwen na ang Water Ghost umano ay may dalawang kahulugan, ang una ay ang mga mababangis na halimaw, at ang pangalawa naman, ay ang mga taong nagpalaki at kasamang namumuhay ng mga halimaw. Sa mga pangkaraniwang araw nga daw, ay mga pangkaraniwang mangingisda lamang sila, pero sa panahon umano ng digmaan, ay kinukontrol ng mga ito ang mga halimaw na nagsisilbing pinakamatatalas na espada sa katubigan. Naisip nga din ni Sun Zaiwen na madami talagang hindi inaasahan na pangyayari sa buhay, dahil nung maging Celestial Emperor nga daw siya ng West State, ay ginawa niyang alipin ang mga Water Ghost para mapagtibay ang kanyang pundasyon, pero hindi nga daw niya inaakala na ang mga Water Ghost ang una niyang gagamitin sa digmaan. Tulad na nga lang din daw nang umalis siya sa Royal Capital, kung saan ang intensyon niya ay sundan o maging tagasunod ng ating bida, pero hindi nga din daw niya inaakala na ang magiging dahilan ng pagbabalik niya sa Royal Capital, ay upang kalabanin si Lu Xu sa digmaan. Agad na din itong humigop ng hangin at sinabi sa lahat, na ang kalaban umano nila ay ginawang malawak na karagatan ng Royal Capital, sa pagnanais na magamit ang katubigang ito, upang hindi makapunta o makasugod ang kanilang mga kasamahan sa Royal Capital. Pero mukhang nakalimutan o hindi nga daw alam ni Lu Xu, na ang kanilang mga Water Ghost ay ang mga pinakamalalakas na sundalo sa katubigan, sabay sabi na ang kailangan lang daw gawin ng mga Water Ghost, ay wasakin ang pader ng Royal Capital at pumatay, at pagpistahan nga daw nila ang hukbo ng kanilang kalaban. Agad na din niyang ipinag-utos sa mga Water Ghost, na ipakita sa mga rebeldeng nais kalabanin ng buong universe, kung ano ang kaparusahan sa kanilang ginagawa o ginawa. Agad na ding inumpisahan ng mga Water Ghost ang kanilang pag-atake, kung saan ay inaatake nila ang pader ng Royal Capital sa iba't ibang parte, at sa bawat pagsuntok nga nila dito, ay unti-unting nadudurog ang pader ng Royal Capital. At dito nga ay sinabi ng isang ito na nagawa umano nila, at silang mga hindi kilalang Water Ghost nga daw, ay ang unang umatake sa pader ng Royal Capital, sabay sabi na wala na umanong makakapantay o lagpas, sa achievement na makakamit nila sa pagwasak ng mga pader ng Royal Capital, na mismong ang God King na si Lu Shen ang may gawa. At sa puso nga daw kasi ng mga tao sa Luniverse, ay ang Royal Capital ang simbolo ng kaluwalhatian sa era, o ilalim ng pamumuno ng God King na si Lu Shen, pero ang pader nga daw na ito na nanatili ng ilang libong taon, ay unti-unti nang nawawasak ngayon. At habang pinapanood nga ni Sun Zaiwen ang mga pangyayari, ay bigla itong may naramdamang kakaiba at naisip na tila hindi umano ito tama, dahil kung siya nga daw ang kasalukuyang na-trap sa Royal Capital, ay gagawin niya ang lahat upang depensahan ang bawat pulgada nito, dahil bawat paghakbang nga daw ng mga kalaban palapit sa kanila, ay nangangahulugan ng panganib. Naisip nga din niyang matagal-tagal na umano, mula nang magsimula ang mga Water Ghost sa pag-atake, pero hanggang ngayon nga daw ay nananatili pa ding tahimik ang mga nasa Inner City, at tila wala nga daw intensyon ang mga Imperial Dragon Guards upang depensahan ang outer wall ng Royal Capital. Bukod doon ay naisip nga din ni Sun Zaiwen, na hinding-hindi umano susuko si Lu Xu sa ganitong laban, at napaptanong nga siya, sa kung ano daw kaya talaga ang pinaplano ng ating bida. Samantala, nanatili namang nakapikit at tahimik ang ating bida sa inner city ng Royal Capital, pero matapos nitong idilat ang kanyang mga mata, ay masyado ang gulat ni Sun Zaiwen na biglang natahimik, at tila may kung anong naramdaman. Agad na din itong naisip na nadiskubre umano siya ng ating bida,
At hindi naman daw lingid sa lahat na ang mga maestro level, ay kayang pakiramdaman ang lahat sa loob ng 100 milya, at dahil sa nakikita niya si Lucio, ay tiyak na nakikita din daw siya ng ating bida. Pero ang naramdaman nga daw niyang momentum mula sa ating bida ngayon lang, ay tila nakakapanikip ng dibdib, at matapos nga niyang mapansin ang mga dugo sa tubig, ay napapatanong siya sa kung ano-umano ang nangyayari, at kung bakit ang mga water ghost ay namamatay, kung saan ang mga slave mark niya sa kanila, ay unti-unti ding naglalaho.